Panibagong araw, panibagong video na naman tayo mga boss madam. For today's video, pag-uusapan naman natin ngayon ang Itel Buds Neo. Ano nga bang meron dito? Maganda kaya? At magkano? Tara, samahan niyo ko. Ito nga pala yung design ng box. Ito nga pala yung harap. Kung mapapansin nyo, naka-flex dyan yung mismong earphone. At sa side naman, kung makikita nyo, nakalagay dyan yung mga feature ng earphone. At sa likod naman ay yung touch control feature niya. Parang may sensor siya sa likod mismo ng earphone na kapag tinap mo ay may corresponding action na nangyayari. At dito sa kabilang side naman wala kang ibang makikita kundi pangalan lang ng earphone. At sa baba naman ay wala nang nakalagay. At nabuksan ko na nga rin pala to mga boss madam for checking and testing. At so far so good naman for the price for its performance. Tara, unbox na natin. Meron tayo ditong user manual na madalas hindi naman nating binabasa. Ipapakita ko na lang dito sa ating screen. I-post nyo na lang tong video kung gusto nyong basahin. Medyo mahaba-haba nga pala to. Kayo na lang bahala kung gusto nyong basahin. Meron tayo ditong USB Type-C cable. At syempre hindi mawawala ang mismong unit. Meron tayo ditong earphone case at syempre yung earphone. At tara, kunin na nga muna natin. At ilagay na nga natin sa case yung mismong earphone. At pag-usapan naman natin ngayon ang design. Para sa akin maganda naman yung design niya. Pero napansin ko lang na mas mahaba nga lang siya ng konti compared dun sa mga naglalabasan ngayon na earphone. Especially yung pinaka-earphone talaga niya. Pero huwag kayong mag-alala dahil may advantage naman yan.
At dahil mas mahaba nga siya, mas nagtatagal naman ang battery life nito kapag ginagamit. At kung isa kayo sa mga tulad ko na hanap ay mga ganitong klase ng earphone, ay siguradong perfecto sa inyo. Dahil ako personally, mas gusto ko yung mga ganitong klase ng earphone compared dun sa mga earbuds. Yung mga may goma sa dulo na kapag sinaksak mo sa tenga mo ay bumabaon ito. At personally, hindi komportable yung mga ganong klase ng earbuds para sa akin. Kaya mas gusto ko pa rin ng ganitong klase ng earphone. Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon ang battery. Kung makikita nyo dito, 400 mAh battery capacity ng case. At hindi pa kasali dyan yung mismong nasa earphone. USB Type-C na rin pala siya, pero yun nga lang, hindi siya fast charging. Dito kung makikita nyo, may LED indicator siya sa baba. Subukan naman natin ngayon i-charge yung unit. Meron nga pala tayo ditong power bank from Digitech. Meron na nga rin pala siyang LED indicator sa taas. At meron na din siyang 4 na magkakaibang cable sa likod. Hindi mo na kailangan magdala ng sarili mong cable pag lumalabas ka ng bahay. Kung gusto nyong i-review din natin ito sa next vlog, comment down below. At kunin na nga natin yung Type-C cable. At subukan na natin i-charge yung earphone. At kung makikita nyo dito, umilaw na yung power bank at umilaw na din yung earphone. At ganito siya pag nagcha-charge, blinking red po siya. At kapag tumigil na po yan at nag-steady red na po, ibig sabihin, full na po yung earphone. At pwede nyo nang tanggalin ang charger at i-enjoy ang earphone. At pagka ginagamit nyo pala ng madalas ang earphone, at kapag ka nakarinig kayo ng low battery, please charge, ay kailangan nyo lang ilagay ang earphone sa kanyang case at magcha-charge na ito. Madali nga rin pala itong i-connect sa mga cellphone. At pasensya na nga rin pala kayo dito dahil basag ang gamit kong cellphone para ipakita sa inyo na madali lang itong i-connect. As you can see mga boss madam, connected na po ito. Usually dito pag connected na may makikita ka ditong battery life ng earphone. In this case wala kasi luma na yung cellphone hawak ko. At ganito naman siya pag connected na sa mga mas bagong phone ngayon. At i-click na nga natin yung Bluetooth. At antayin lamang nating mag-connect. At ayan, connected na nga po siya. At kung mapapansin nyo, mayroon po siyang battery life ng mismong earphone na nakalagay. Madali mo na lang malalaman kung ilang pang battery life ng earphone mo. Pag-usapan naman natin ngayon ang speakers. Gaano ba siya kalakas? Tara at pakinggan muna natin.
Dito ay pag-usapan naman natin ngayon ang feature. Kung matatandaan nyo sa may likod ng box, may makikita kayo doon na touch control. Titignan naman ngayon natin ito kung accurate. Dito makikita nyo na pag tinatap natin ito ay nagpo-pause at nagpo-play naman ito. May konting delay nga lang siya ng konti, pero for its price hindi na ako magre-reklamo. At ang susunod naman, susubukan naman natin siyang i-next. I-hold lang nga daw natin ng 1.5 seconds ang right earphone at magne-next na nga ito. Ngayon subukan naman natin ang left earphone. I-hold lang nga daw ulit natin ng 1.5 seconds at magpe-previous na nga daw ito. As you can see mga boss madam, mukhang accurate naman ang touch control ng earphone na to. Mukhang hindi naman siya tinipid sa features for its price. Nagpe-play at nagpo-pause naman kada pindot natin. Ngayon pag-usapan naman natin kung magkano. At ito nga pala ang price nung makuha ko siya sa Lazada. Official store po yan ng ITEL. Kung makikita nyo, may Lazmall po na nakalagay sa may taas. And make sure mga boss madam na official store din ang makukuhanan nyo. Or yung mga may logo na Lazmall para hindi kayo may scam. Marami pa naman ngayon nagkalat ng mga fake at mga clone sa online. Baka isa kayo sa mga mabubudol o may scam nila. Kaya ingat-ingat lang mga boss madam. Pero nung nakaraan lamang na 99 sale, medyo malaki po ang naging discount nito. Discounts from online shops plus vouchers. Kaya bumaba siya ng 200 something lang siya nung nakaraang 99 sale. Sulit 'di ba? May quality earphone ka na sa sobrang murang halaga, may brand pa. Tara, hatulan na natin ito. So okay mga boss madam, sa design muna tayo. Sa design naman, wala naman akong masasabi. Elegante naman for its price. Sunod naman ay ang battery. Sa battery wala din ako masasabi, makunat naman. Based sa experience ko, kaya niya namang umabot ng 2 days o baka mahigit pa, depende sa paggamit mo. USB Type-C na rin siya, pero hindi nga lang siya fast charging. Umaabot din siya ng 2 oras o mahigit pa para ma-full. Pero magagamit mo naman siya for 2 days straight sa isang charge lang. Sa speakers naman tayo, narinig nyo naman nung tinest natin, diba? Malakas. Meron na rin siyang bass. Kaya ma-enjoy mo talaga ang pakikinig ng music at pag-movie marathon dito. Sunod naman ay ang feature. May touch control siya na feature, which is good for its price. Gamit na gamit naman, itatap mo lang siya pag may tumatawag, itatap mo lang din siya pag magpo-pause at magpe-play ng music, para less hassle na sa paglabas-labas lagi ng phone mo kung ito lang naman yung mga gagawin mo. And lastly, sa price. For as low as 300 something, or kung maswerte kayo, 200 something na lang siya, ay makakakuha na kayo ng mura,
may brand at quality earphone na. At sa mga nakasubok na nito, anong experience nyo dito? Comment down below. So ayun lamang po mga boss madam. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong klase ng video, mag-follow at mag-subscribe na sa aking official page at channel. So ayun lamang mga boss madam. Thank you so much for watching. Until the next video, bye bye!